Hayaan na natin ang prosesong magbigay ng resulta. At saka, di ba, yan ang kanyang advocacy na huwag niyong questionin ang due process. Ang sinasabi ko sa inyo, bakit niyo kine-question ang due process? Straight from the horse's mouth. Putang ina ninyong lahat! Lutong din ha. Hello mga nerds! Welcome back to the new season of Viewpoint. As usual, ako pa rin ang inyong host, Ember the Nerd. Stuck pa rin kayo sa akin. Ganun talaga. We have a lot of things to catch up with. Pero bago yan, i-recap muna natin ang mga kaganapan nitong nakaraang linggo. This week kasi medyo tahimik kasi walang Senate and Congress hearing. Pero, mainit na usapan ngayon ay ang pagsulong ng impeachment complaint dito kay VP Sara Duterte. Putang ina ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Lutong dun ha. May vice presidente palang gano'n. Ano yun? Kakaiba. Para sa mga natutulog sa mga nangyayari, pinasa na po ang pangalawang impeachment motion laban kay VP Inday. At kasalukuyan itong sinusulong yung proseso sa Kongreso dahil hindi ito na-endorso ng 1/3 of the House of Representative members. Akalain niyo yun? Wala pa rin hanggang ngayon balls ang karamihan sa mga representatives na anti-Duterte. Diba? Yung mga group sectors lang na itinuturing ng lahat na makakaliwa ang may lakas ng loob na mag-file ng impeachment complaints. Interesting, diba? So bakit nga ba siya sinampahan ng impeachment complaint? Take note, pangalawa ng impeachment complaint na to, so may nauna na. Diba? So, interesting yan. Well, ayon sa kanilang mga final na complaint is on the grounds of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Pero ano bang exactly yung mga yon? Diba? Meron tayong huwag kayo mag-alala. Meron tayong list dito. Basahin natin. Article 1. Duterte's supposed failure to account for 125 million in confidential funds of the OVP. Article 2. Mayor of Davao. Article 5. Her attempt to request a total of Article 6, the 12 billion in Article 7, the 7 billion in unliquidated cash advances she left the deaf and wind. I-scroll ko na kasi fast forward na natin. Okay. Article 24. Duterte's admission that she asked an assassin to kill the President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and the Speaker Martin Romualdez if she will be killed. So, maikling listahan. Medyo tama lang, I guess. Diba? Pero ano ba ang consequences nito sa bansa natin sa ngayon? Unang-una, anong tingin ng mundo sa atin? Na hanggang ngayon, na very unstable pa rin ang political system na natin. Na hindi pa rin nagmamature after all that what happened, ng martial law, diba? Nagkaroon na ng EDSA revolution, nagkaroon pa ng EDSA 2. Hanggang ngayon, ganun pa rin tayo.
Walang progress man lang. Samantalang ibang bansa na kailang amend na ng kanilang constitution para ma-perfect yung kanilang saligang batas. Diba? Kahit ngayon sa Asia, yung mga karatig bansa natin, naungasan na tayo, naunahan na tayo. Palagi na ba tayong kulelat? Diba? Ano dapat natin gawin dyan? Alam nyo, hindi ako BBM loyalist. Pero sang-ayon ako kay Pangulong Marcos nang sabihin niya na hindi makakabuti sa bansa ngayon ang pagkakawatak-watak natin sanhi nga nitong impeachment process na to. Posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahon ito. But don't get me wrong, I'm not against impeachment. Kailangan talaga natin yan, mga nerds. It's a way for us to make our government leaders to be accountable. In fact, if they're gonna impeach VP Sara, dapat gawin na nila yan ASAP. No na, bago umabot ang election. Kasi tiyak, magiging distraction lamang yan pagdating ng halalan. As a matter of fact, pabor nga ito kay Vice Presidente dahil mag-generate ng unlimited exposure para sa kanya, di ba? So, gawin na nila yan as soon as possible. Now na. Huwag na natin patagalin pa, di ba? Ganun lagi sa atin eh. Tagal, di ba? At dahil nga hindi pa fully matured at educated ang mga botanteng Pinoy, nandiyan pa rin ang mga loyalista at kampihan. Kanya-kanya, kaya tayo nagkakawatak-watak eh. Parang alam mo nung tulad nung unang panahon pa mga ninuno natin, kaya tayo madaling na-colonize ng mga banyaga. Kasi mga tribo natin, watak-watak, wala tayong solidarity. Madali tayong nasakop ng mga colonizers. Diba? Whether we accept it or not, that's the truth. Hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Walang pagkakaisa. Ikaw, ano bang color mo? Diba? Green ka ba? Red ka ba? Dilaw ka ba? O baka naman pink ka? Diba? Lahat may mga color coding. Diba? Alam mo yun? So, sa tingin ko, yan ang unang-una nating dapat malampasan para makasulong tayo. Dapat talaga magkaroon tayo ng solidarity mindset. Dapat hindi tayo kakampi sa sino mang politiko o partido. Diba? Dapat kampi tayo sa bansa natin, sa kapwa Pilipino. Doon tayo dapat maging solid. Yung mga politiko, they come and go lang yung mga yan eh. Hindi tayo dapat maging loyalista sa kanila, kahit sino sa kanila. Kasi hinire natin sila para magserbisyo. Na dapat gagawin nila ng tama yung kanilang mga tungkulin. At yung trabaho nila, kung hindi nila ginawa, ano dapat gawin? You're fired. Diba? Dapat sisantin natin. Hindi porkit may naipagawang kalsada sa barangay nyo, ay, super bilib na kayo agad sa politiko at kahit anong marinig yung mga anomalyang akasasyon laban sa kanya, abay bulag na kayo sa anumang criticism. O kaya naman, nabigyan ka lang ng ayuda last year. Abay, buong angkan ba, po talagang super loyalist na kayo, yung buong pamilya mo. Alam mo yun? Diba? Yung tipong nakatanggap lang kayo ng kaunti ay talagang diehard and loyalist fans na, solid na agad kayo. Yung ayuda na natanggap nyo o anumang proyekto sa lugar nyo ay bare minimum lang. Kakapiranggot lang yun na serbisyo lang yan. Dapat talaga nilang ginagawa yan kasi base standard lang yun ng service eh. Dapat itaas natin yung standard natin. Diba? Huwag tayong pumalakpak dahil ginawa nila yung bare minimum na trabaho nila. Diba? Dapat mas mag-demand tayo ng mas mataas na standard. Dapat doblehin nila kung kailangan nilang triplehin ang kanilang performance. Kasi tayo nagpapasweldo sa kanila, di ba? Huwag tayong makontento sa basic na performance lamang. Alam mo yun? So hindi nyo dapat iniidolo o dinodyos pa nga ng iba yung mga politiko eh. Dahil sa natulungan kayo ng kakapiramanggot. Kasi nga ang kapalit niyan ay pagwaldas sa kaban ng bayan. At iba pang mga korupsyon, di ba? Lahat na lang ng anomalya ginagawa nila kasi nasa power sila. Dapat talaga kumampi tayo sa bansa natin, sa mamamayang Pilipino, hindi sa politiko,
kung anumang partido. Kaya pangalawang beses ko nang inulit yan. I can't stress it enough. Alam mo yun? Pero, alam nyo, hindi mangyayari yung mga bagay na yun hanggat hindi natin na-educate ang ating mga botanteng Pinoy. Hanggat hindi tayo nag-i-invest sa edukasyon mula pagkabata pa lang. Remember, hanggang ngayon, nahuhuli tayo sa education system standard sa buong mundo. Palagi na lang tayong lugmok sa pagunlad dahil dyan. Hanggat hindi natuturo sa mga bagong generation sa mga kabataan, ang disiplina at pagmamahal sa bayan, palagi na lang tayong may corruption. Kasi, tingnan nyo mga pagkabata pa lang, wala nang disiplina. Kasi tapon dito, tapon doon, ng basura, diba? Ayos lang, okay lang sa mga magulang. Kasi, walang disiplina diba? O kaya, bata pa lang diba? Bata pa lang, nandadaya na. Kasi pag hindi kaya ng assignment o nahihirapan sa pag-aaral, ipapagawa yung homework sa parents o kaya sa kapatid. Alam mo yun? O kaya naman, kung medyo may pera, ay susuhulan yung teacher para makapasa. So alam mo yun, bata pa lang na-instilled na yung corruption. So dapat talaga sa edukasyon magsimula ang lahat, mula pagkabata. Dapat ma-instilled na sa mga bagong kabataan. Sa atin kasi wala na tayong magagawa doon. Kailangan ma-instilled na sa kanilang kalinisan ng isipan. Kalinisan ng isipan, pag malinis ang isip mo, magkakaroon ng kalinisan sa kapaligiran, kalinisan sa pamayanan, at magkakaroon ng pagmamahal sa bayan. Kasi, pag na-install na sa iyo hanggang paglaki mo, hindi ka gagawa ng anumang anomalya o corruption. Kasi alam mo, makakasira yun sa pamayanan at sa bansa. Yung ganong galawan. And having said that, dito sa sinusulong na impeachment kay VP Sara, let it play na lang natin, di ba? Tingnan natin kung anong mangyayari. Lalabas at lalabas naman totoong ebidensya kung guilty or not guilty nga siya. Kaya kayo mga Sara Duterte fans dyan, di ba? Hayaan na natin ang prosesong magbigay ng resulta. Di ba yun din naman ang gusto niyong patunayan is inosente nga si Sara? At saka, di ba, yan ang kanyang advocacy na huwag niyong questionin ang due process. Ang sinasabi ko sa inyo, bakit niyo kine-question ang due process? Straight from the horse's mouth. Diba? So, panawagan ko lang sa mga DDS, BBM loyalists, whether you are DDS, at isama na natin ang mga dilawan at pinklawan. Itigil nyo na yung mga pagiging loyalista nyo. Dapat kumampi na kayo sa bayan, maging solid kayo, maging loyalist kayo sa Constitution, sa mamamayang Pilipino, huwag sa partido o sa politiko. Diyan tayo dapat maging solid, dapat magkaisa tayo, magkaroon ng solidarity. Huwag solid DDS, huwag solid BBM, huwag solid pinklawan. Pangatlong beses ko nang binanggit yan, di ba? Ang lahat ng may mga questionable at maanumalyang galawan at akusasyon, dapat talaga imbestigahan yan. Hindi lang yung confidential funds at mga accusation sa mga Duterte, pati mga side ng administrasyon at mga Marcoses, dapat imbestigahan. Yung mga PhilHealth na yan, flood control, di ba, yung gold treasury, mga funds na di alam po saan napunta, imbestigahan lahat ng mga yan. Sabi ko nga, pang-apat na, huwag tayong kumpi sa politiko, kumampi tayo sa bansa natin at mamamayang Pilipino, dyan tayo dapat maging solid. Paulit-ulit na ako. Pangapat ko na, I can't stress it enough. So mga Pinoy, mga hanggang sa Senado kung makakarating man sa yung impeachment na yan o hindi, dapat patuloy pa rin tayo mag-demand na imbestigahan lahat ng tiwali sa lahat ng antas ng gobyerno, maging DDS, BBM, at pinklawan, loyalist naman. Magkaisa tayo tungkol dyan. So anyway, napansin niyo po siguro na mga nerds na iba yung background ko ngayon sa season na to. Kasi nakabalik na po ako ngayon dito sa Los Angeles kasi broke na ako. Wala na akong pera, so kailangan ko na magtrabaho. And yung nakikita nyo yung downtown LA skyline yung background ko. Pero don't worry mga nerds, dahil ang mga Philippine topic pa rin ang ating mga talakayan sa show na ito. Hindi ito para sa kanon. But syempre, magkakaroon tayo ng mga konting changes at mga additional segments. Tulad ng Viewpoint Podcast, na kung saan I will focus dun sa mga immediate new reactions and commentaries sa anumang breaking news or trending topics na kasalukuyang nangyayari. At ang ating namang Beauty and the Nerd segment,
ay magiging under na ng Viewpoint Lifestyle segment, na kung saan may mga behind the scenes vlogs ako, yes, magbablog na ako, about insights kung anong meron dito sa US, a first world country, na pwede nating i-implement dyan sa Pilipinas para patuloy ang pag-ulad natin. Kasi maraming magagandang pwedeng i-implement dyan, na galing dito eh. Diba? And of course, andyan pa rin ang ating Viewpoint Headlines. Ang ating mga highlights ng mga public hearings sa Senate at House, pati na rin ang mga interviews at press conferences. Kasama pa rin siyempre natin na ang atin na ngayong Philippine correspondent sa Pilipinas na si Miss Cass Contis, ang ating nerdcaster na bisakol. Okay? And siyempre, ibabalik natin ang mga late news recap for the week under the headline segment. As a matter of fact, let's watch the weekly headline recap with our new LA correspondent, Miss Kirsch Garcia. Watch this.